to have other countries police that with us, and we'll help. We'll work with them militarily. We attacked Karg Island, and we left just the one little area standing, and the standing part is where they have the pipes, all the oil pipes come in, and we can do that on 5 minutes notice. Wala pang tumutugon sa panawagan ni US President Donald Trump na dagdag puwersa sa Strait of Hormuz. Subalit umaasa pa rin ito sa suporta ng mga leader ng mga bansa para magpadala ng kani-kanilang warships upang muling dumaloy ang malayang paglalayag sa nasabing shipping lane. Kabilang sa kanyang inaasahan ay ang bansang China na labis na nakadepende sa Strait of Hormuz, ang France, South Korea, Japan at United Kingdom. We're talking to countries about policing the straits because they are the ones, we don't get oil, very little, 1%, 2%. China, as an example, gets about 90% of its oil from the Hormuz Strait. Subalit hanggang ngayon ay wala pa ni isa sa mga bansa ang positibong tumugon. Si Emmanuel Macron ng France sinabing kinausap na si President Masoud Pezeshkian upang kumbinsihin na itigil na ang giyera alang-alang sa kani-kanilang mga mamamayan. Ayon naman kay German Foreign Minister Johann Wadephul, hanggat hindi handa ang Iran sa mapayapang pakikipag-usap, ang maaari lang gawin sa ngayon ay maghintay. If they were ready for a diplomatic solution, it is achievable. But per now, this is what we hear from Tehran. They are not ready for a diplomatic solution. And as long as this is not the case, we still have to wait. Si Prime Minister Keir Starmer sinabing nakipag-usap na rin kay Trump subalit wala pang malinaw na detalye tungkol sa kanilang tinalakay. Tila dismayado naman si US Secretary of Energy Chris Wright, anya hindi nakikita ng ibang state leaders ang banta na dala ng Iran gaya ng nakikita ni Trump. Subalit sa panig ng Iran, sinabi nitong bukas naman ang Strait of Hormuz sa lahat ng mga bansa na nais dumaan pero hindi sa kanilang mga kaaway gaya ng Amerika at mga kaalyado nito. Sa panayam kay Iran Foreign Affairs Minister Said Abbas Araghchi, sinabi nito na tanging mga barko ng US at Israel at mga kaalyado nito ang hindi nila pinapayagang makadaan sa Strait of Hormuz. Katunayan anya, ilang bansa ang direkta nang nakikipag-usap sa kanila na pinayagan naman ng Islamic Revolutionary Guard gaya na lang ng bansang China at India. James Hilario, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.